Dahil po sa mga kaganapan, mga nangyayari, pasintabi na po, may sarili po akong warning o paalaala o kung ano man dapat tawagin natin. Iso lang po ito. Importante lang hong huwag tayong malinlang, huwag kayong palinlang. Napansin ko, mula pa nung isang araw ito nang pumutok ang iso tungkol sa warrant of arrest at pagkakahuli at pagkakadala ni Duterte sa ICC. Merong napapansin ako na bahagyang galawan. Galawan ng mga pro o anti-government. Kahit yung mga pasintabi na, kahit yung mga grupo ng mga vloggers o supporters ng administrasyon o nagmamalasakit sa ating administrasyon, yung iba medyo nag-iiba. Alam niyo kung bakit ko naobserbahan yan? Mapag-obserba po ako at ongoing yung aking monitoring. Halos basta sa gabi lang, pag natutulog lang ako, hindi nagmo-monitor ng mga kaganapan sa lehitimong media, social media, vloggers ng magkabilang panig. Alam niyo kung bakit na binabanggit ko ito na warning? Meron pong mga sa aking sariling opinion. Malalaman mo at makikita mo ngayon yung mga nagkukunwari lang na sila ay pro-Marcos o pro-administration. Makikita nyo yung kanilang mga title sa kanilang mga vlog, yung mga picture o video, lalo na yung mga picture, anggulo ng kanilang mga topic, makikita mo na medyo lumilihis. Alam niyo kung bakit? Sumasakay sila doon sa init ng mga anti-Marcos, pro-Duterte dito sa nangyari. Kasi pinapanood yung galit ng mga pro-Duterte. In other words, pinangangalagaan itong grupong ito yung interest nila na huwag mabawasan yung kailang mga subscriber at viewers or followers. Okay? So doon ko nakikita ang tunay kung sino sa mga nasa social media ang totoong may malasakit sa Pilipino, totoong may malasakit sa bansa, at totoong sila'y may malasakit kay Pangulong Marcos. Nakuha nyo? Paki-review po ninyo. Meron pong lumilihis because of for subscriber and views only. Hindi prinsipyo, hindi paninindigan. Inaamin ko, napapansin ko rin po ngayon na yung totoong nagmamalasakit kay Pangulong Marcos at sa ating administration at sa rule of law, nababawasan yung mga viewers. Kasi kahit yung mga naniniwala sa gobyernong ito, nang ka-interest din na i-monitor at pakiramdaman ang galaw ng mga pro-Duterte. Kasi yung galit nila, simbolo ng pagkakahuli at pagkakadala ni Duterte dyan po sa ICC ay pinapanood talaga. Kaya itong mga vlogger na identify sa mga maka-administrasyon, pro-Marcos, nagbabago ng bahagya. Ingat po tayo. Dito natin masusubukan sino ang totoo, sino ang may prinsipyo para sa katotohanan at pagsuporta sa kasalukuyang gobyerno. Lalabas at lalabas po yan. Dahan-dahang nakikita ko na yan. Kaya warning ito, ingat po tayo. Ingat kayong mga viewers, followers, subscriber. Ingat po kayo na mga kababayan sa buong mundo. May mga mapanlinlang. Kung sino yan, dahan-dahan ninyong mamamonitor yan. Dahan-dahan yung makikita. Tingnan ninyo yung topic nila. Tingnan ninyo yung mga picture na kailangan pinapakita. Meron nga isang vlogger dyan grabe. Parang destabilization dating, pero pro-Marcos siya. Nagpalabas ng mga picture ng mga sundalo, nagpalabas ng mga tangke o APC na para daw magkukudita na, manggugulo na. Bakit ganun? Bakit natin ginugulo ang Pilipinas? Kung totoong kayo nagmamalasakit sa Pilipino, sa Pilipinas at sa ating Pangulo, bakit nyo kailangang ilabas yung magkukudita, manggugulo? Kasi ang isyu ng panggugulo nakakasira sa imahe ng Pilipinas. Nananakot kayo sa mga foreign investor. Pananakot yan sa mga
gustong maging turista o magiging foreign tourist dito sa ating bansa. Di ba? Pag sinabi mo magkukudita, may aklasan, may withdrawal, mayroon umanong nag-resign, lahat yan ay fake news. So, kabahagi ka ng panlilinlang. Kabahagi yan ng pananakot. Bahagi yan ng panggugulo. Ibig sabihin, wala kang prinsipyo. Gusto mo lang sumakay sa init ng usapin para manatili ang mga followers mo at mga subscriber mo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang punto ko. Paalaala, warning sa mga mamamayan Pilipino. Mayroon pong gumagawa ng ganyan para hindi mawala ang kanyang followers at subscriber, sumasama sa init at galit ng mga DDS. Kahit pro-Marcos siya. Kahit identified kunwaring maka-Marcos siya o maka-administration. Walang prinsipyo yung ganyan. Hindi yan mapapanghawakan. Gusto lang nila ma-maintain ang kanilang viewers kahit na pananakot na, kahit na parang destabilization ang dating, kahit ang dating nila ay nananakot na sa mga foreign investor at mga foreign na mga turista. Kasi po ang paglalabas ng fake news, ang gulo ng balita at picture at video para lang makakuha ng views. Wala silang pakaalam sa pananagutan at kasiraan ng bansa. Gusto lang nila yung interest nila. Ingat pa kayo dyan. Ingat po kayo, may gumagawa na ng ganyan. Itong init ng mga followers ni Duterte, temporary lang ito. Lilipas din yan. Naintindihan natin ang galit nila kasi ayaw nilang makulong yung kanilang idol na si Duterte. Pero wala tayong magagawa. May batas na umiiral, may complainant, kaya nandudo na. Pero yung identify o kayo'y maka-Marcos kunwari, maka-administration kunwari, pero ngayon aanggulo kayo na parang pumapanig kayo o nagiging propagandista pa kayo ng mga nanggugulo, nagbabalak, magpatalsik, mag-people power o mag-aklas laban sa gobyerno. So nagiging bahagi na kayo ng panggugulo. Pero nagkukunwari kayong maka-Marcos at maka-administrasyon. Fake na galawan yan. Kaya warning ko yan. Mga viewers, ayaw ko nang tukuyin ng pangalan. Pero sa bandang huli, pag napansin ko hindi nagbago, papangalanan ko yan kahit vlogger yan. Kahit sino pa yan. Kahit sino ka. Papangalanan ng aking mga channel kung kayo'y mapagkunwari lang na maka-Marcos. Hindi ko sinasapawan ko yun yung karapatan. Pero huling-huli, kitang-kita, for subscribers at views only ang inyong mga galaw. Para lang manatili ang inyong mga followers, para lang kayo panoorin. Kunwari pa kayong merong question mark, pero yung mag-display kayo ng nakakatakot para sa mga foreign investor, tinatakot ninyo ang mga turista sa ating bansa at mga Pilipino, nagiging bahagi na kayo ng disinformation. Hindi kayo totoong maka-Marcos, hindi kayo totoong makabayan, hindi kayo totoong maka-administration. Pang sarili din ang inyong galawan. Warning ko yan, sarili kong warning yan. Hindi yan warning ng gobyerno. Kasi ako ay lumalaban din sa fake news. Meron akong prinsipyo at pagmamalasakit sa mga Pilipino. After all, inuulit ko, ang mga Pilipino ang siyang gobyerno. Kaya kung kayo magiging mapanlinlang, lumantad na lang kayo. Kung talagang kayo ay for views only, hindi totoong nagsasakripiso sa bayan. Malapit ko na kayong pangalanan. Tutukuyin kayo. Tutukuyin ko kayo sa mga susunod na araw pag hindi kayo nagbago. Please like, share ng video ito. Ikalat po ninyo ito. Warning ito galing sa akin. Walang kinalaman ng gobyerno, walang kinalaman ng kahit sino. Sarili kong opinion at warning ito para sa interes at kapakanan ninyong lahat, tayong lahat na mga Pilipino.